gumawa. Kaya diyan pinatutunayan na ang isang tipan, magkakaroon ito ng kabuluhan o bisa pagka namatay ang gumawa nito. Pinatutunayan ang kautusan o ang kautusan ni Moises ay humangga nang magkaroon ng bisa ang bagong tipan. Kung kailan nagkaroon ng bisa ang bagong tipan nang ang Panginoong Hesus ay namatay. So sa madaling salita, kung kailan hanggang ang kautusan sa pagparito ng anak ay walang iba hanggang sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Hanggang doon lang ang kautusan. Pagdating ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang kamatayan, napawalang bisa na po ang lumang tipan at nagkabisa na ang bagong tipan. Kaya yung kautusan, gaya ng Sabat, wala na pong bisa yan. Tapos na po ang layunin yan. Hanggang lang yan sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya yan po yung pinaliwanag pa rin ni Pablo sa aklat po ng Kolosas, sa Kapitulo 2, sa talatang 14. Pansinin niyo po. 2:14. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naaayon sa atin, ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Pansinin po natin, merong pinawi. Ano po ito? Usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin. Kaya yung pong mga palatuntunang nasusulat, laban yon sa mga Kristiyano. Hindi yon ayon sa mga Kristiyano, gaya ng mga Hintil. Bakit? Sapagkat ang mga Hintil, hindi naman sila naalipin sa Ehipto. Bakit mo isasama sila na ipag-uutos sa kanila na ipangili nila ang Sabat? At sa bagong tipan, ang pagliligtas sa atin ng Diyos ay sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya nga ang Panginoon ay naparito para iligtas tayo sa ating kasalanan. Kaya nga ang mga Kristiyanong nabautismuhan ay napatawad sa kanyang mga kasalanan. Kaya sa bagong tipan ay yan ang pagliligtas ng Panginoon sa kasalanan. Hindi na po sa pagkaalipin, gaya sa Ehipto. Kaya yung utos tungkol sa Sabat, hindi po yun ayon sa mga Kristiyano, gaya sa mga Hentil. Dahil hindi naman naalipin sa lupain ng Ehipto ang mga Hintil. Kaya hindi yun para sa kanila. Kaya meron pong inalis dito na hindi ayon sa mga Kristiyano. At kung ano ito, inisa-isa din ni Pablo ayon sa konteksto sa talatang 16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkaalipin o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Kasama yung araw ng Sabat na inalis. Kasi hindi yan ayon sa mga Kristiyano. Hindi naman ang mga Hintil ay naalipin sa Ehipto. Kaya hindi yun para sa kanila. Kaya ang utos ng Sabat ay hanggang sa pagkamatay ng Panginoong Hesus. Hanggang doon lang ang purpose noon. Sapagkat sa bagong tipan, ang bayan ng Diyos ay pinaghalong mga Hudyo at mga Hintil. Kaya ang araw ng Sabat, ang pangingili nito, ang ikapitong araw, maliwanag hanggang sa pagkapako ng Panginoon Hesus. Sa kanyang kamatayan, napawalang bisa ang lumang tipan at nagkaroon ng bisa ang bagong tipan. Kaya hanggang doon lang yung araw ng Sabat. At sa talatang 17, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Kaya maliwanag, yung kautusan na nasusulat, na inalis, pinawi, anino lang yan. Pagka sinabing anino, gaya po sa Hebreo Kapitulo 10, sa talatang 1, anino, ang kautusan, hindi tunay na larawan. At ang tunay, yung pong katawan, at walang iba, kundi si Kristo. Sa mga tuwid, hindi dapat tayo paalipin sa anino. Dapat doon tayo sa katawan kay Kristo. Kung ano yung utos ng katawan na si Kristo, yun na yung susundin natin. Hindi na yung anino. Huwag tayong susunod sa anino. Anino lang yun eh. Merong layunin kung bakit yun iniutos. At natapos na ang layunin nun. Ngayong na kay Kristo na tayo, susunod na tayo sa kautusan ni Kristo. Kaya maliwanag, tapos na ang layunin ng Sabat.
inalis na ito nang ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus. Kaya hindi na ito ipinapagawa sa mga Kristiyano. Maliwanag kasama ang araw ng Sabat at kasama yan sa mga anino na hindi na dapat nating gawin pagdating sa bagong tipan. Kundi ang gagawin na natin ay yung katawan, si Kristo, yung kanyang ipinag-uutos. At yan po ipinaliwanag ni Pablo sa aklat po ng unang Korinto, Kapitulo 9, sa talatang 20 hanggang 21. Pansinin po natin. Kapitulo 9 sa talatang 20 hanggang 21. Yun. Sahin po natin. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Ano pong kautusan? Ayon sa konteksto, kautusan ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng kautusan. Na si Pablo ay nakitulad para mahikayat nga yung mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan. Pero sinabi ba ni Pablo na siya ay nasa ilalim pa ng kautusan ng mga Hudyo? Ayon sa kasunod, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan. Napakaliwanag. Wala na siya sa ilalim ng kautusan. Ano pong kautusan? Kautusan ng mga Hudyo. Ano ba yung kautusan ng mga Hudyo? Kautusan ni Moises. Ang isa dyan ay Sabat. Pinatutunayan na si Pablo wala na sa ilalim ng kautusan. Wala na siya sa ilalim ng pangingilin ng ikapitong araw. Siya ay nakikibagay para mahikayat niya ang mga Hudyo. Kaya dito pinatutunayang napakalinaw na si Pablo wala na sa ilalim ng kautusan. Anong kautusan? Kautusan ng mga Hudyo. Ano ba yung kautusan ng mga Hudyo? Kautusan ni Moises. Wala na siya sa ilalim nun. Pero nangangahulugan bang wala na siyang kautusan? Ituloy lamang po natin ang pagbasa sa talatang 21. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Sino po yung mga walang kautusan? Mga hintil, sapagkat sila po ay walang kautusan. Nakibagay siya sa kanila, sa mga walang kautusan. Pero nilinaw ni Pablo, ang sabi niya, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Kaya